Baka sa graduating student na si Shania, ang labis na kagustuhang makatulong sa kanyang mga magulang. Nang lumuwas siya mula Kalinga at sadyain ng aming himpilan para lamang mangutang ng pangmatrikula. Kaya naman, personal nang inalam ng aming team ang dahilan sa likod ng kanyang panawagan. Kaya po ako nandito, mangungutang po sana ako sa inyo para po pangbayad ko sa tuition para makagraduate. Tapos po, kung gusto niyo po, willing po akong magtrabaho kahit anong trabaho po dito, mabayaran po sana yung papautang niyo. Maraming nagulat sa sinabing ito ng dalaga sa Wanted sa radyo. Walang pagdadalawang isip. Inalam ng aming team ang kanyang buong kwento. Napadpad kami sa Tabuk, Kalinga. Dito nakatira si Shania Twain de Vera, 22 anyos, kasama mga magulang at 4 na kapatid. Si papa ko po, tricycle driver, tapos yung mama ko housewife po. Tapos 5 po kaming magkakapatid. Yung panganay po namin hindi na nag-aaral. Ako yung pangalawa. Tapos yung pangatlo, pang-4 at pang-5 nag-aaral pa. Payak ang pamumuhay ng pamilya de Vera. Ang padre de pamilya na si Mang Randy na mamasada ng tricycle. Ang kitain ni Mang Randy, kulang na kulang pa rin. Kung ano-anong sideline ang kanyang pinasok para madagdagan pa ang kanyang kita. Ang misis naman niyang si Marinol, dumidiskarte rin para mapagkasya ang kakarampot na kita. Sa tuwing kakain sila, halos lahat ng sangkap sa mga sarili nilang pananim kinukuha para makatulong sa mga magulang at masigurong tuloy-tuloy ang kanyang pag-aaral. Gumagawa rin daw ng sariling paraan si Shania. Nag-gasoline girl ako pag umuwi lang ako dito or weekends, ganun. Pag wala akong klase, umuwi ako, nag-gasoline girl ako. Para may pera akong pabalik ng Tuwigero, pang allowance na din. Noon pa man, alam na ni Shania na hikaw sila sa buhay. Kaya nagbabanat na rin siya ng buto kahit papaano. Dito sa University of Cagayan Valley, nag-aaral sa kursong Hospitality Management si Shania. Halos 2 oras ang layo ng universidad mula sa kanilang tahanan sa Kalinga. Kaya nagdesisyon ang kanyang mga magulang na umupa ng boarding house sa Tugigaraw. Yun nga lang, mahal ang renta rito. Isama pang weekly allowance ni Shania. Paminsan-minsan, kinakapos ng padala ang kanyang tatay Randy. Walang problema para kay Shania. Pagsisikapan na lang niyang makadiskarte kahit ng sariling makakain. Binibigyan po ako ni papa ko ng pera kapag may napasadahan siya. Pero kung wala, humihingi ako sa mga kaibigan ko. Tapos pumupunta ako sa kanila nakikikain. Ako na lang tagahugas ng pinagkainan, ganun. Graduating na si Shania ngayong taon. Ang problema, naipon na raw ang utang niya sa tuition simula nung first year college pa lamang siya. Kaya nangangamba siyang baka hindi makapagmarcha sa araw ng graduation. Dahil sa patong-patong na mga gastusin, parang gusto na siyang pahintuin ng mga magulang sa pag-aaral. Pero naniniwala si Shania may paraan pa. Dito na siya nagdesisyong lumapit sa inyong lingkod. Wala silang kaalam-alam dito. Pumunta po ako kay Sir Rafi Tulfo kasi po sinabi na ng magulang ko na hindi na nila ako kayang pag-aralin. As in kasi nabaon kami sa utang, kaya sabi niya hindi ko na kayang pag-aralin ka. Kaya parang pinapa-stop na nila ako. Pero ako gusto kong magtapos, kaya lumapit po ako doon. Hindi ko iniisip yung takot, ang mahalaga na subukan ko na pumunta doon at humingi ng tulong. Masayang-masaya po ako nung sinabi nila na tutulungan ako ni Sir Rafi at i-interview ako ni Sir Rafi para matulungan. Masaya po ako doon kasi sa dami namin na nakapila, ang dami kasi namin simula umaga hanggang hapon. Sa dami namin, isa ako sa napili nila na tulungan. Tapos ipaharap kay Sir Rafi. So ganito, Shania, ang gagawin ko, bigyan ng kita 100. Thank you po, Sir Rafi. Walang bayad to Opo. Tutulong to. Pero bukod sa pangmatrikula ni Shania, meron pa pala siyang isang problema. Ang kanyang tatay Randy at nanay Marinol, parehas palang may karamdaman. May sakit po kasi yung mama ko, pati yung papa ko.
Ano yung karamdaman ng mama mo? Tumor po yung mama ko na operahan lang po. Tapos may may maintenance pero wala po may pambili ng gamot. Pati yung papa ko po may diabetes tas kidney stone pero hindi po siya pwedeng maopera ng kidney stone kasi may diabetes siya. Kaya gamot na lang daw po sabi ng doktor. Tatay Randy, Hello. pati kayo tutulungan ko po sa inyong maintenance. Meron po pala kayong diabetes. Kaya sa pagbiyahe ng aming team panorte, ang una naming misyon, bayaran ng 68,122 pesos na kabuang utang ni Shania sa kanyang tuition. Ito po, ma'am, ito po yung balanse po ni Shania Twain sa kanyang pag-aaral. Thank you po, Sir Rafi, dahil nabayaran na po yung tuition ko mula first year hanggang fourth year. Makakagraduate na po ako. Maraming salamat po, Sir Rafi. Binilin din sa amin ni Idol Rafi na yung sukli dito sa 100,000 na kanyang binigay sa inyo. Ito po ay magsisilbing panggastos po ninyo sa gamot po ni tatay, sa therapy niyo, Nay. Maraming salamat po, sir, dahil malaking tulong po sa aming pamilya yun, sir. Thank you. Maraming salamat sir sa malaking tulong na nabigay nyo sa aking anak at sa aming pamilya na may sobra pa na pwede kong gamitin sa aking paggagamot. Hindi ko alam kung paano ko magpasalamat sir, pero mabuhay ka, Sir Rafi. Sana madami pang tao na tutulungan mo na katulad namin. Maraming salamat po kay Sir Idol Rafi sa tulong na inabot niya. Hindi ko po expect na dadagdagan niya po yung tulong niya sa akin. Kasi po sobra-sobra na po yung unang binigay niya. Maraming salamat po, Idol Sir Rafi Tulfo. Tunay na kahangahangang pagpupursigi ni Shania para matawag na pag-asa, hindi lamang ng kanyang bayan, kundi maging ng kanyang pamilya. Sana sa iyong pagtatapos, Shania, patuloy ka magiging tanglaw sa iba sa napili mong larangan, lalo na sa mga lubos na nangangailangan.